Ma'am, may isang, hindi ko alam kung vlogger noon na nagsabi na ang si Chief PNP ng Boses Sinsap ay nagpapagamit daw po sa mga politiko. Wala pong katotohanan po yan at kung matatandaan nyo po, ang PNP po ang kauna-unahang nagsampa po ng kaso laban po sa mga individual dahil sabi nga natin, hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo, bagamat ginagalang po natin ang ating pangalawang Pangulo at kanyang mga security dahil gusto na nga nating maipakita sa ating mga kababayan na yung ating batas ay ina-apply kahit sino pa po ang nasasangkot po dito. Kasi ayaw nga natin na maakusahan na meron tayong pinapaburan at pagdating sa pagpa-file ng kaso ay yung maliliit lamang po yung kinakasuhan natin. Kaya nga po, this is precisely the reason kung bakit hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumura sa ating mga pulis. At wala po itong halo. Sinasabi nga, no less than our Chief PNP has issued a statement na itong mga kasong isinampa po natin are not politically motivated but grounded on the lawful exercise of our mandate before our people po. Ma'am, in relation po dun sa nabanggit nyo na mga kaso, may tinitignan pa ang PNP na isasampang mga kaso related. On what basis man ito? Kung kay VP Sara po ba? Hindi lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po nating pag-iimbestiga. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible nung nakakaang 2 Saturdays ago po. Baka na napag-usapan ng meeting nung nakaraang linggo, yung tungkol sa mga funds, kung nadagdagan po. Doon po sa mga potential private armed groups, yes po, nagpakita po doon. Bagamat yung mga naunang listahan po ay nabawasan po yan, nadilis po yan dahil naging hindi na po yan aktibo yung ibang mga dati nating nakalistang mga active pugs po. However, doon sa mga potential private armed groups ay patuloy po yan minomonitor at sinisiguro po at ang instruction nga po ng ating Chief PNP ay siguraduhin na mababantayan at masasampahan po ng kaso at isubject po sa appropriate police operation, particularly those individuals identified as members of potential private armed groups dahil alam din po natin na itong pugs po and even yung mga loose firearms, ito po yung mga risk factors na na-identify natin that may affect or influence po itong elections po natin. At kasama po yan sa naging security briefing po nung nakakaang NPOC din po. Ma'am, ilan yung binabantayan na potential pa? Kung I don't have the figures right now, ma'am. I could share later po nung PPAGs po natin. At saka kung saan region? Yes po, yes po. Ma'am, related naman dun sa pag-usapan ng last week natin na yung sa gun permits po ni BP, na pa-check na po ba and ilan, yung possibility ba ma-revoke itong mga to considering yung ginawa niyong pagbabanta? Well, right now, I cannot say whether, for one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po, si BP Sara po, at meron din pong mga firearms na nakarehistro under her name po. But as to the type of license, at I cannot for now revealed kung ano po yung type of license na hawak po niya. But definitely, siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. As to the possibility of filing case against her as a result of what happened last Saturday, it would be premature for now to answer that question. Let us wait for the completion po ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP and firearms registration po.